intindihan ng mga nanonood sa atin kung bakit mahal ko ang industriya, kung bakit ganito na lamang ang aking passion, pagmamahal sa aking trabaho, dahil humuhugot po ako sa inspirasyon sa pagiging isang tagahanga. May mga nagtatanong kung bakit ang pananaw ko ay pananaw ng isang taong bahagi ng kwento ng industriya. Ang binabalik-balikan ko ay ang katotohanan na ako ay nagsimula at magtatapos siguro sa industriyang ito bilang isang tagahanga mo. Just... Yan ay galing po sa aking puso. Tigay, Kuya Boy. ngayon pag inaalala niyo po ang iyong kabataan, anong unang pumapasok sa iyong isipan? Nakamulatan ko magtrabaho na kaagad. Nung namulat ako na nag-iigib ako ng tubig doon para sa kapitbahay namin para lang ako kumita. Hindi nila alam yun. Elementary ako, bago ako umuwi ng bahay, dumadaan ako sa tambakan ng basurahan at naghahanap ako ng tingga. Kasi yung tingga, kinikilo yun eh. So para makatulong sa pamilya dahil sa sobrang kahirapan, doon ako talaga nagdadaan lagi. Minsan nakakahanap naman ako. At saka yung mga dyaryo ba, nag-ipon ako ng mga dyaryo kasi kinikilo din yon. Basta't kung ano man yung mga pwedeng pagkakitaan, kahit na maliit na pera, basta't may maiabot ako sa magulang ko. Kailan niyo po nalaman na maganda ang inyong boses? Ang routine kasi ng pamilya namin noon, mga alas 6 nagro-rosaryo kami. Everyday po yon. Nagro-rosaryo kami, pagkatapos magrosaryo, kakain. Tapos pagkain, mga 30 minutes yan, nagkikwentuhan, nagkakantahan, bago matulog. Lahat naman kami kumakanta, kaya nga lang, sorry sa mga kapatid ko, mas may pinakamaganda akong boses sa kanila. So, yun ang, nung bandang huli, bali, may nagsabi sa akin na bakit hindi ka sumali sa Liberty Big Show sa Naga nung araw, sa Bicol. Sa radyo po yun? Opo, sa radyo po yun. Tapos, kasi may kaibigan man ako doon na marunong mag-gitara. Lito nga ang pangalan nun, salamat naman, hindi ko nakalimutan. Siya yung nagtiyaga na mag-gitara sa akin nung araw. So, sumali ako sa Liberty Big Show. Nagdalawang linggo rin naman akong champion. Kaya lang pangatlo natalo na ako kasi wala akong ibang kanta. Ano yung kantang yan? You and the Night and the Music. At saka yung The Wedding. You and the Night and the Music. Yun. Yan ang talagang kanta ko. You by my side. Yun. Right, Yun okay. The Wedding. So natalo ka nung third week dahil wala ka ng ibang Oo, kanta. kinanta ko ulit You and the Night and the Music. Paano ho kayo natututo kumanta? Saan ho kayo nakikinig? Meron ho ba kayong radyo? Kuya Boy, ang radyo hinihiram ko sa kapitbahay. Yung kapitbahay namin, medyo malaki, medyo may kaya. So may radyo sila. Hinihiram ko yung radyo. Doon ako naghahanap ng mga kanta. Pag may nagustuhan ako, doon lang ako nagmememorya sa radyo. Paano nyo po nakukuha yung letra? Halimbawa? Ano lang, pakinig lang, hindi ako sumusunod. Basta kung kaya minsan ang daming mali eh. Okay. Pero basta yung tono tama, okay lang sa akin yun. Yun, sa radyo. Okay. Binabalik-balikan ko yun at saka inaabangan ko. Okay. Tigay, take me back naman doon sa unang pagkakataon nung ikay napunta na dito sa Maynila, pagkatapos na ng tawag ng tanghalan, yung first time na kayo'y humarap sa camera. Sa pelikula. Sa pelikula. Ano bang nauna? TV or pelikula, Tigay? Sa TV. Sa TV. Oras ng Ligaya nung araw. Doon ako unang nag-guest na doon yata naawa sa akin yung mga tao. Alam mo naman nung araw, pagka yung masyado ka inaapi-api, ganyan-ganyan, ang simpatya ng tao napupunta. So may nangyaring ganun sa akin. So doon ako nag-umpisa. Okay. Na nagkaroon ng... Pagdating naman sa pelikula, Tigay, yung first time na ikay humarap sa camera. Nervous na nervous ako. Actually, all over the world yung aking unang pelikula. Pero kumanta lang ako doon sa Duyan. Kumanta ka sa Duyan? Oo, tapos nakakatuwa nga Kuya Boy kasi noong araw na inabot ko pa yung pagka yung first day showing ng pelikula, lahat ng artista nandun sa lobby ng theater. So nandun naman ako, nakisama naman ako doon. Tapos sabay-sabay kayo ng mga fans na papasok sa loob ng sine. Sa first screening, manonood kayo. Pagdating nung sa akin, ba napapalakpakan yung mga tao? Nagulat ako, sabi ko, ba't sila pumapalakpak? Hindi naman live yung yung pala,
nagugustuhan. Ewan ko bakit ganun. Parang introducing ka dito sa pelikulang ito. Opo, parang Right. ganun. Okay. Punta naman natin, Tigay, yung unang pinagsamahan ninyo ni Pipo, ni Tirso Cruz III. Yun, nung mapunta na ako ng Tower, ang Tower Productions ang medyo naglakas loob na gawin kaming bida sa pelikula. Kaya ang unang-unang pelikulang ginawa namin ay The Musical Teenage Idols. Okay. Tapos nag-click yung The Musical Teenage Idols, nasundan ng pangalawa, The Musical, Fiesta Extravaganza. Alam pa ng mga pansaya ako. sorry. Tigay, yung una kayong nagkita ni Pipo, Opo. kumusta yun? Siyempre nanginig ako, tapos hindi ako makapag... hindi kasi... May chemistry agad? Meron po. Kasi pwede ko ba ikwento? Kasi noong hindi pa ako Okay lang? artista, okay lang po, Kuya Boy. Wala naman akong tinago eh. Totoo yun. Napapanood ko na si Pip sa TV. Noong una mapanood ko sa TV si Pip, ewan ko kung bakit may kumurot sa puso ko. Ay! hindi, parang... Parang crush. Oh, crush lang, yung gano'n, yung crush lang. Sabi ko, sana ma-meet ko to, sana makilala ko. Nagkataon naman, ito si Tito Al Quinn. Nung mag-guest ako sa Carmen on camera sa, doon kami unang pinakilala. Doon ko na, kasi guest din pala si Pip noon, nagkataon. At nandun ako nung pinakilala kami, hindi ako makakibo at talagang nakayo. Hindi ako makatingin ng diretso talaga, yun lang. So bali nung kayo gumawa ng pelikula, nagkita na kayo? Opo, nagkita na po At, kami. mga kaibigan, para lamang sa ating kaalaman, you did 42 films together. Talaga. Talaga po. 42 pelikula po ang inyong pinagsamahan ni Tirso Cruz Hindi ko III. alam yun, ganun pala karami. Tigay, sa lahat ng mga leading men mo, sino yung mga nanligaw sa'yo at sino yung mga naging mahalagang bahagi ng iyong buhay? Hindi naman lahat, pero hindi. Pwede ko, kailangan ko ba sagutin lahat yun? Katuwa lang, pero Sige, pwedeng katuwa, hindi lahat. sige. Oo. Siyempre si Papa Boyet. Of course. Pip. Ako. Love ko yun, ha? Love ko yun hanggang ngayon. Tama. Kokoy, yun, sabi nila. Si Manny. Manny. Tigay, sino talaga yung pinakamasugid na nanligaw sa'yo? Kasi yun yung pupunta sa bahay tapos ayaw ng mga fans ko. Naawa ako kasi pagka yung uwi na, ginagawa nila, tinutusok nila yung gulong nung sasakyan. Kaya Sino, Tigay? si Walter Navarro. Ang gwapo nun. Oo. Ang gwapo. Yun talaga. Kaya naawa ako noon kasi gano'n ang ginagawa ng mga fans. Tapos hindi siya nakakauwi. So doon na lang siya sa bahay hanggang kinabukasan. Gano'n. Tigay, dito sa Inside the Cinema, ang ginagawa po namin ay pag meron kaming mga bisitang artista, direktor o di kaya ay manunulat, iniisa-isa po namin ang mga pelikula at pinag-uusapan namin ang mga kwento sa likod ng mga pelikulang kanilang nagawa, nasulat o di kaya ay nai-direct. Habang pinag-uusapan namin ang pag-uusap na ito, sabi namin, hindi naman natin pwedeng maisa-isa ang pelikula ng nag-iisang superstar dahil aabutin tayo ng isang buwan sa dami ng pelikula. Kaya ang direksyon ng ating pag-uusap ngayong gabi ay ginawa naming pag-usapan ng iyong mga direktor Apo. at ang mga pelikulang iyong nagawa kasama ang mga direktor na ito. Bale, parang kasama mo, we pay tribute to some of the most brilliant directors of Philippine cinema sa nakaraang 5 dekada. Para magkasya ang ating pag-uusap Opo. sa isang programa. Opo. Tigay, umpisahan natin sa dakilang national artist, Jerry De Leon. Nako, Okay. napakaswerte ko dahil sa bago siya namatay, na-direct niya ako na yun yata ang pinakamimiti ng ibang mga artista dahil ibang klase mag-direct si Direk Jerry. Okay. Pero nung nag-shooting kami ng Banawe, actually mayroon siyang assistant na siyang nag-motivate. At doon ko natutunan kasi may mga nung araw, di ba, yung mga pelikula ko nung araw, pagka nagda-dialogue, di ba walang tigil din yung kilay, yung tataas, magalaw masyado. So, doon ako tinuruan kung paano mag-dialogue na hindi galaw ng galaw yung kilay. Mahirap yon.
Actually, hindi naman masyado. Ang sinabi lang sa akin. Ay! Hindi po. Hindi, mahirap Mahirap yan talaga. para sa amin, lalo na pag hindi ka artista, dahil ang akala natin, pag umaarte, di ba yung nasa ano, saan ka ba nang galing? Di ba yung nauuna? Opo. So doon ka naturuan na habang naglilinya ay hindi nangungusap ang kilay. Opo, kasi yung mga unang shoot namin nun talagang walang tigil ang kilay ko. So, sinabi ng assistant ni Manong Jerry na kapag may ka-eksena ka, para hindi gumalaw ang kilay mo, tumingin ka lang sa eye contact. At pag nag-dialogue ka, doon pa rin ang tingin mo. At kapag nakatingin ka ng diretso, nagkaroon kayo ng eye contact ng ka-eksena mo, lalabas at lalabas ng totoo kung ano yung nararamdaman mo. Pati dialogue, lalabas ng totoo, natural. Yung gano'n. Mata sa mata. Pag tumingin ka sa mata ng iyong kausap bilang artista, lalabas ang totoo. Opo. That was the great Jerry De Leon. Let's go to the film, yung Fe. Esperanza Caridad. Esperanza Caridad. Kasi 3 episode yon. That's right. 3 director din yon. Ang kay Manong Jerry, yung sa Caridad episode. Okay. Yung kung saan madre ako. Okay. Na na-inlove ako sa isang demonyo, kunyari, na yun si Ronaldo Valdez. Okay. Na bandang huli, maganda yung episode na yon dahil sa na-inlove din yung sa bandang huli, parang na-inlove na rin yung kaya lang mamamatay na siya. How was he to you as an actor? Actually, si Manong Jerry hindi siya talaga nag-comment o kung ano man. Basta bago mag-take, yung assistant niya ang nag-motivate. So pagkatapos kami ma-motivate, magte-take na siya. Kaya lang sila ang naalala kong sinabi niya, pero hindi eksakto siya nagsabi diretso. Okay. Kung hindi yung din assistant. Yung assistant director. Sabi niya, mas sexy daw ako pagka yung may mga dapat yung movie daw na dapat kong gawin yung medyo daring daw. Sabi. Sabi niya, kasi daw, sa tingin niya parang sexy. Sexy, no? Pero kasi... Hindi, ngayon naiintindihan ko natin, Guy, kung bakit nag-topless ka sa Banawe. Suspecha ko nga talagang Yun ang gano'n. dahilan. Ang dahilan. Kung bakit ka nag-topless sa Banawe. Sa totoo lang, Kuya Boy, ako ang unang-unang nag-bold sa pelikula. The original yan. bold Oo. actor. Okay. Pakita mo nga naman yung Banawe naman, yung ibig sa, magbihis na kayo, sasabihin nila, magubad na kayo. Kaya lang, siyempre, di ba? Kaya nakadikit lang yung buhok ko doon. Kasi pag tumatakbo, nakakatakot, baka hanginin, di ba? Hindi po kayo nahirapan kumbinsihin na gawin yung role na yun? Hindi po. Hindi po kayo gininaw sa Baguio? Siguro yun ang dahilan bakit, kay Papa. Kasi naalala ko, no? Hindi, kasi naalala ko. At lagi kami binabagyo noon. Kaya pag may bagyo, wala rin kami shooting. So yung tinitirahan ko dito, tapos doon sa kabila naman si Boy. Kaya pala nung araw, may mga pa-apple-apple pa siya binibigay sa akin. But when was that instance na sinabi mong artista na ako? Papapamiliin kita. Kasi naalala ko ito Was that during the time nung ikay nanalo sa Quezon City Film Festival and God smiled at me? Or sa Bacolod, nanalo ka rin noon, Best Actress. Yes. Sa Davao, nanalo rin tayo doon at nakisali daw ako. Or was it during 1976 when you did Tatlong Taong Walang Diyos? Kailan mo nalaman that you were already being viewed as a serious actress? Actually, minsan isang gamo-gamo. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Kay Lupita. Yon. Actually, isa si Lupita na nagturo ng sa mata din kung paano ginagawa. That was in 1974. Pag-usapan natin yan. Lupita Kashiwahara. Opo. Okay. Magandang gabi was a horror film. Tigay. Okay. Kwento mo sa akin kung anong estilo ni Lupita, ano ang inyong relasyon bilang artista at direktor. Sa kanya, isang ikinagusto ko kay Lupita, yun bang, pag may eksena, kahit mahaba, tinutuhog niya. Pero ang kagandahan nun, kahit ituhog niya yung eksena,
gumagalaw yung artista, gumagalaw yung camera. Kaya pag pinanood mo, hindi ka maiinip. Hindi ka mababagot kasi parehong gumagalaw eh. Kasi may mga insidente na tinutuhog ang isang